Lahat ng ito, mapapanagot natin kung mapapalayas natin si Marcos sa poder at kapangyarihan. Pero hindi sa pamamagitan ng karahasan. People power. Na mapayapa, tuloy-tuloy, ngunit hindi tayo titigil na hindi siya bumababa. Mapapadali ko lahat ng ito. Kung dumagsa ang tao sa lansangan, mapipilitan ang Armed Forces of the Philippines to withdraw support from the Commander-in-Chief. Ito ang pinakamabilis na transisyon. Hindi tayo lalabas doon sa constitutional line of succession. Ibig sabihin po, nasa batas pa rin ang pagkilos natin. Let the constitutional line of duty of the armed forces be their call of conscience. Tapos, ano sinabi niya? To protect the constitutional line of succession. Okay. Dinadaan mo lang kami sa English, Eric. Tagalogin mo. We will abide by the constitutional line of succession. Sa Tagalog, susundin natin ang papalit sa presidente ayon sa konstitusyon. Ano ibig sabihin? Hindi lang niya binanggit yung pangalan. Pero sino bang vice-presidente? Mga mokong talaga kayo. Kayo dyan sa partido ng Duterte, ginagawa niyo kaming tanga eh. I feel kasi na parang dapat matik na sa atin to eh bilang Pilipino. O dapat matik na sa atin yung pagiging peace-loving, community mindset, etc. etc. Kaso nga lang mukhang kailangan paalalahanan din yung iba. Kasi today, as of kanina, nagsalita po ang ating AFP. Sabi po ng AFP, mga kababayan, ay ganire. AFP on red alert amid protests versus corruption. Ayan. Sabi po yan ng spokes ng ating AFP, si Colonel Francel Margaret Padilla, kanina sa interview niya sa DZBB. Lahat po ng pulis sa sandatahang lakas ng Pilipinas have been placed on red alert status effective September 12, 2025. Pero huwag kayong mag-alala mga kababayan. Ito po ay isang precautionary measure lamang. Standard security protocol, we would like to emphasize na wala po tayong dapat ikabahala. Wala pa namang gulo kasi. Which is the one thing that we are trying to avoid. Pero wala man hong gulo, as in physical na gulo, meron ho kasing mga grupo na gustong guluhin yung sistema. For example, si Eric Celis. Ano mga kababayan, si Eric Celis, since aminado naman siyang NPA siya, or dati siyang NPA, alam natin na isa siyang destabilizer. Alam na natin yun. Given na yun. At saka, batak siya sa pagsisinungaling. Batak siya sa propaganda. Therefore, kung susunod ka sa lohika niya, most probably, sumusunod ka lang din sa propaganda na itinuturo niya. Ganun lang kasimple yun. Yung retorika ngayon nito ni Eric Celis, it's bordering sedition already. Ayaw lang niyang sisihin siya. This is an open call. Ang tawag po namin yan ay conscience call to the AFP. Hindi po kudita ang gusto namin mangyari. Hindi din po mutiny. Kundi ang AFP must abide by the constitutional mandate. At ano po yung nakasaad sa Konstitusyon? Article 2, Section 3. The armed forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people. When the government, like what we are having right now under Marcos, does not serve the interests of the people, but rather facilitates the crime of plunder, it is only proper for the AFP to stand with the side of the people. Mapapadali ito lahat kung wala ng AFP sa likod ni Marcos. Pinipirmahan niya ang sindikato na budget na pinapalusot ng kanyang pinsan for the last 3 budget cycles. Ibig sabihin po, ang conspiracy ni Marcos at ni Romualdez ang naging dahilan kung bakit naging malakas ang loob ng kagaya ni Saldico na maging kriminal na mandurukot at mangangamkam sa kaban ng bayan, ang sindikato sa DPWH hanggang sa baba, hindi naman sa taas na antas, at pati ang mga kriminal na contractors na numbalik, sapagkat ang unang nawala ay yung tinatawag nating fear factor, yung pagkatakot na may kalalagyan ka kapag ikaw ay nagnakaw sa kaban ng bayan. Ang pangalawa, there is no certainty of conviction na makikita ngayon na kahit magnakaw ka, pwede kang tumakas, magtago kagaya ng ginagawa ngayon nila Saldico. Iyan ang ating dahilan kung bakit
Ngunit lahat ng ito, mapapanagot natin kung mapapalayas natin si Marcos sa poder at kapangyarihan. Pero hindi sa pamamagitan ng karahasan. People power. Na mapayapa, tuloy-tuloy, ngunit hindi tayo titigil na hindi siya bumababa. Pangalawa, mapapadali ko lahat ng ito. Kung dumagsa ang tao sa lansangan, mapipilitan ang Armed Forces of the Philippines to withdraw support from the Commander-in-Chief. Ito ang pinakamabilis na transisyon. Hindi tayo lalabas doon sa constitutional line of succession. Ibig sabihin po, nasa batas pa rin ang pagkilos natin. Let the constitutional line of duty of the armed forces be their call of conscience. Ano po yun? That the armed forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people. And Marcos and Romualdez are not the state. They are not the government either. Ibig sabihin po, mapapadali ito lahat kapag nanindigan ang AFP kasama ang PNP to withdraw support from the Commander-in-Chief that will render Marcos inutile and therefore a transition of power as stated by the Constitution can take place. And then huhulihin natin si Marcos, si Romualdez at si Saldico, papanagutin sila at bawiin ang ninakaw at dinambong na kayamanan. Take note sa mga sinasabi niya. He's not calling for a revolutionary government. Kasi mga babayan, kung revolutionary government, tapyas lahat. Di ba? From the president down to the senators hanggang congressmen. Tanggal lahat yan. Ano sinabi niya? Suportahan daw ng AFP, bumaliktad daw kay presidente para quote-unquote, protektahan daw ang taong bayan, etc. etc. Tapos, ano sinabi niya? To protect the constitutional line of succession. Okay. Dinadaan mo lang kami sa English, Eric. Tagalogin mo. We will abide by the constitutional line of succession. Sa Tagalog, susundin natin ang papalit sa presidente ayon sa konstitusyon. Ano ibig sabihin? Hindi lang niya binanggit yung pangalan. Pero sino bang vice-presidente? Mga mokong talaga kayo. Kayo dyan sa partido ng Duterte. Ginagawa niyo kaming tanga eh. Ayaw lang kasi nilang mabrand na ipapalit nila si Sara Duterte. Pero yun ang ibig sabihin nila. Tanggalin si Marcos, tanggalin si Martin, tapos ilalagay si Sara. Lang naman yun. Goodness. Yung sinasabi niya ngayon, mga babayan, eto na rin yung sinasabi nila for the past 2 years. Eto yung people power na sinasabi nila simula 2023 pa. Na hanggang ngayon, hindi pa rin umuobra. Imagine, nakaka2 taon na sila, hindi pa rin umuobra yung people power nila. Wala pa rin sumasama sa kanila. So ngayon, umaasa sila na ang taong bayan ang mag-uudyok sa AFP para ilagay si Sara Duterte bilang Pangulo. Boy, baliw ka? Bakit namin kukonsintihin yung kalokohan mo? Ang dami-dami namin problema, dumagdag ka pa. Pag gusto nyo kami mag-people power out because of a false narrative na pinagkakalat nyo lahat, no? Walang people power na magaganap pag ganun. Sinungaling kayo eh. Walang ganun.